jacket ito si Kuya. Ikaw tatay, may naalala ka? Yun yun. Pwede na yun, malapit na pala. Bigyan na city, kahit pa paano. Diba, ang dami puro pangalan. Pero ano sinasabi sa atin dito, mabuting balita. Tunay, hindi may mabuting balita. Sinasabi lang na si Kristo ay isininang sa loob ng isang pamilya, sa loob ng isang angkan. Kayo po ba, kilala pa ninyo yung mga ninuno ninyo? Yung mga lolo ninyo sa tuhod? Ay, basta mga ninuno ka lang. Ha? Baka malilo pa ako. Ha? Alam niyo ba kung saan kayo talaga nagmula? No? O baka patok kayo sa buko, no? Singaw. Alam niyo, nakaranas din ako ng ganyan. Dahil po ako ay ampun lang, no? Ampun lang po kasi ako. By the way, taga-matali ko ako, taga-sulit ko ako. No? So, din ako nakasay sa same games niya. Assistant po ako ni Father. Anyway, dahil po ako isang ampun lang, nung batang maliit pa ako, hindi ko po naramdaman yung gusto naman natin yung pagmamahal ng isang ama. Siguro ngayon hindi ako lumaki. Bakit? Kasi naman nagpalaki sa akin ama, no? Yung nakilala ng tatay, bata pa lang ako, namatay na kasi ano eh. Naglalasing. Malasing ngayon dito, may aral din kayo. At dahil wala akong ama, parang kung namumuli na ako sa isang ama, nung matapos na ako, yung palapit na ako matapos sa seminaryo, sabi ng obispo sa akin, TJ, malapit ka na maging pari. At pag ikaw ay naging pari, ipapangalan mo sa mga tao, ang Diyos Ama ay mapagmahal na Ama. E paano mo may papangalan sa mga tao ang pagmamahal ng isang ama kung ikaw mismo hindi mo naranasan ng iyong ang pagmamahal ng tatay mo? Alam mo yun, nag-challenge po ako doon. Kaya wala akong magawa kung hanapin yung tatay ko. Sabi ko, daming tao sa mundo, hanapin ko tatay ko. Pero alam mo, napaka-high-tech ng technology ngayon. No, ginamit ko yung Facebook. Tinay ko yung pangalan ng tatay ko sa Facebook. Walang pagka-type, no? Walang lumabas. Sabi ko, baka patayin yung tatay ko. Kayaan mo na. Pero nandun pa rin sa kaibuturan ng puso ko yung pangungulila sa pagmamahal ng tatay. So, lumipas ang ilang araw, ilang buwan, itinay ko yung pangalan ng tatay ko sa Facebook. Alam niyo may lumabas na pangalan ng tatay ko. Tuwa ako nung lumabas. Yung kapangalan niya. Tapos tinignan ko yung profile niya. Nung binasa ko yung profile niya, nakita ko yung kapangalan ng tatay ko, 3rd year high school pa lang. Sabi ko, ano ba naman itong tatay ko? Ano wala pa akong sinilang sa kanya? Hinayaan ko na lang. Pero nadudulo pa rin sa puso mo yung pangungulila sa isang ama. Nagibas ulit ang panahon, buwan, itinag ko ulit yung pangalan ng tatay ko sa Facebook. Nung at may lumabas ulit, siyempre siya lang ulit. Yung bata ulit yung lumabas. So, nag-views ako sa kanya, tinanong ko yung bata, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, hinahanap ko yung tatay ko. Ang kapangalan mo siya, paano pa nagkaroon ng ganyang pangalan? Sabi ng bata sa akin, ipinangalan ako sa tito ko. Kasi may pinapanganak ako. Nung pinanganak ako, yung tito ko yung tumulong sa magulang ko para sa hospital. So yun, tapos sabi ko kasi hinahanap ko yung tatay ko. Nagpuwetuhan kami, tapos lumako, nag-record kami yung tatay niya, nakapatid ng tito niya. No? Tapos dumating yung panahon na ibinigay yung cellphone number sa akin yung tatay, yung kapangalan niya, at kami naman yung kwetuhan. Itinanong ko sa kanya, may tinala ka bang ganito yung pangalan? Alam mo ba itong lugar, Tologo ko? Sabi nung nung tito ng bata, okay lang ko yung pangalan ng mama mo. At alam ko yung lugar na yan. Sa madaling salita, nakita ko yung tatay ko sa pamamagitan ng Facebook. At kailan lang yan, kamakailan lang, kanina lang habang papunta ko dito. Dito ay bago ko matapos sa seminaryo. So, nung nakita ko yung tatay ko sa seminaryo, nung nakita ko siya, yung unang pagkakataon, siyempre, hindi mo pang payment. Pag nakita ko, nag-miss kita tayo! Walang gano'n. Kundi, pag nakita namin, kain agad. Siyempre, mas gusto ko kumain kaysa umiyak, no? Kung katawan ko nito, mas gusto pa yung kumain.
kumain kaysa sa uliyak, no? Sa kain, no? Doon kami nagkwentuhan. At sa unang tagpo pa lang, naramdaman ko yung pagmamahal ng isang ama. At kung ako'y nasa seminaryo, dahil nakilala ko yung tatay ko, pag mayroong okasyon sa seminaryo, pinapapunta ko yung tatay ko. At pumupunta naman siya, sabi sa pakiramdam. At syempre, yun din yung naging pagkakataon para tunay kong nanay naman ay pumunta rin sa seminaryo at magkita sila at magkakuluhan. Mga nagkakilala ulit sila. Kasabi ng mga classmates ko, TJ, syempre mo, magkakaroon ng kasunod. Mga kapatid, diba ang sarap sa loob ng isang pamilya? Masarap maramdaman yung pagmamahal ng mga magulang, masarap maramdaman yung pagmamahal ng mga anak. Di po ba? At si Kristo, alam ni Kristo yung kanyang pinagbulan. Sa simula pa lang, alam niya na siya ay nagbula sa Diyos. Nakita natin nung si Kristo ay nawala sa templo, anong ginawa niya? Hinarap siya ng kanyang mga nila Maria kung si Marta po sabi niya, hindi nagdararapat lamang na ako ay nasa tahanan ng aking ama. Hindi po ba sabi niya yun? At syempre, nung natagpuan siya ng kanyang ni Maria at Jose, sila ay umuwi sa Nazaret at si Kristo ay namuhay kasama ng kanyang mga magulang. No? Siya ay kasama ng mga magulang. At titingnan natin sa Ebanghelyo aking binasa, itong mga tao ito, napakaraming pangalan. Itong mga tao ito, hindi lahat ito ay mga tanyag, hindi lahat ng ito ay mga mabubuting tao. Marami dyan sa mga sa lahi ng ating Panginoon sa Kristo ay mga makasalanan. No? Si Hari David na nga lang, di ba? Makasalanan si Hari David, kung alam lang natin, nagkasala siya sa Panginoon. Di ba? Nung inagaw niya yung asawa ng kanyang sundalo na si Urias, kaya binanggit, si Hari David ang ama ni Solomon, sabi doon, na sa asawa, sa dating asawa ni Urias. Nagkasala din. Sa madaling salita, yung pamilya, yung tahanan na pinagmulan ng ating Panginoon sa Kristo, ay hindi naman perfecto. Di ba? Pero pinili ng Diyos na yung kanyang bugtong na anak ay isilang pa rin sa loob ng pamilya sa kabila na tayong tao ay makasalanan. Alam po ninyo kung gugustuhin ng Diyos, pwede niyang isugustuhin ito dahil makapangyarihan siya eh. Kahit si Kristo pwede niya siyang pumunta, hindi na kailangan inuwal ng mahal na Birheng Maria. Hindi niya kailangan na manatili pa ng manatili pa ng siyang na buwan sa kanyang sinapupunan. Dahil makapangyarihan ng Diyos eh. Sabihin na lang ng Diyos, "Oh Jesus, pumunta ka sa lupa, sumakay ka sa ulan, ito pamasahe." Hindi eh. Ginawa ng Diyos, no, na siya ay isilang sa loob ng pamilya. Pinag-ilig pa rin ng Diyos ang sangkatauhan sa kabila ng pagiging makasalanan. Tunay na tunay, mga kapatid, walang perfectong pamilya. Meron bang perfectong pamilya sa inyo? Kasa pa kayong perfectong pamilya dito meron? Wow, meron isa doon, no? Walang araw maunawaan mo rin. Diba? Walang perfectong pamilya. Meron na lang kung ang dito ng pamilya nyo, perfecto. Perfecto family. O yan na. Pero kahit na gano'n, hindi pa rin perfecto. Meron pa rin kalitan, meron pa rin kapuhan. Diba? Sa loob na ng pamilya, magkakapatid, hindi nag-uusap. Diba? Yung mag-asawa nga, hindi rin nagkakatabi sa gabi. Bakit ba lang? Hindi mo lang nalibig. Magkapatid, nag-aaway na dahil sa simpleng lupa, hindi perfecto yung pamilya. Pero si Kristo lumaki sa loob ng pamilya. At dahil si Kristo ay lumaki sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, gaano man ka hindi perfecto ang pamilya natin, nauunawaan tayo ng Diyos. Amen? Nauunawaan tayo ni Kristo sa pagkat yung Diyos na ating hinihintay ay hindi lang yung Diyos na nasa langit. Tinatanaw ang bawat pamilya, tinitingnan tayo, pinagmamasdan tayo, para pag mayroong malaking CCTV na lang ito. At monitor, tinitingnan tayo doon. Hindi. Yung Diyos ay hindi na nakatanaw sa langit, pinagbawas lang tayo,
naiintindihan niya ang bawat pamilya na sumasampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Kung sa tingin ninyo, yung pamilya ninyo, daming pagsubok na pinagdaraanan, lalo higit na yung darating na kapastuhan, dumanaan tayo sa Panginoon. Ngayon, pinagtindihan na tayo at mag-iintindihan na tayo. Mga kapatid, ngayon Pasko, ang ating Panginoon sa Kristo ay darating. Darating siya sa ating tahanan, darating siya sa ating pamilya. Buksan natin, no? Buksan natin ang pintuan ng ating pamilya. Buksan natin ang pintuan ng ating tahanan. Nang sa gayon, si Kristo ay dumating sa bawat isa sa atin. At kapag si Kristo ang dumating sa bawat isa sa atin, no? Siya yung pinakatalagang nakakanging bisita ng ating buhay. No? Kasama natin si Kristo sa salo-salo sa loob ng pamilya. Di ba ang sarap nun? Magiging mas makahulugan ang pagdiriwang ng kapaskuhan kapag si Kristo ay nasa loob ng pamilya. Alam po ninyo, isang sekreto sa loob ng pamilya para kahit sa gitna ng pagsubok kayo masaya, ilagay ninyo, igitnan ninyo, isentro ng buhay ng pamilya ninyo, si Kristo. Bakit? Kapag si Kristo nasa pamilya ninyo, magbuhat ng kayo ng mabigat na krus sa buhay, makakayanan ninyo. Kapag si Kristo nagpasandi ng krus, madapaman kayo, makakabangan kayo. Bakit? Sapagkat si Kristo nadapa, nakabangan. No? Kung pakiramdam ninyo, para ba mamamatay na ang pamilya ninyo, mabubuhay din, magkakaroon din ng buhay. Kapag si Kristo nasa gitna, bakit sapagkat si Kristo narasa yung mamatay, subalit muli na buhay? Di po ba? Kaya lagi natin ilagay sa sentro ng buhay natin ang ating Panginoong Jesus Kristo. Managig tayo na dumating si Kristo sa buhay natin. Pero bago tayo managig, alam ba niyo, si Kristo ay labis na nangangalit na sa kanyang pagdating sa buhay ninyo. Naminis tayo ni Kristo, labis tayo naminis ng Diyos. Tingnan na lang natin. Sino sa inyo dito, bago simbang gabi, linggo-linggo nagsisimba? Lahat ba kayo linggo-linggo nagsisimba? Hindi, di ba? Ngayon na kayo nagsisimba, simbang gabi, no? Yung mga Katoliko nga doon, kapag simbang gabi, nabubuhay, no? Kapag mahal ng araw, nabubuhay. Kaya ganoon na lang, yung pananabik ng Diyos sa atin. Yung iba nga, nagsisimbang kami doon, eh. No? Yung iba nga, ginagawa, nagtitig sa loob ng simbahan. No? Sanitayan, doon sa may sausawan ng holy water. Kung una papasok yung babae, doon sa gilid. Kung biglang darating yung lalaki, kanina ko ba? Ngayon na. O, di ba? Ginawang katuhan yung lalaki ng simbahan. Bakit ko alam to? May naluwa ko nito eh. Ayan, nalaging pari tuloy yan. Diba? Hindi naman tayo, hindi ba nagsisimba? Kaya namimiss tayo ng Diyos. Namimiss na tayo. Gusto niya pumasok sa buhay natin. Gusto niya magdulot ng kaligayahan. Gusto niya magbigay ng pagbabago sa buhay niya. Nung si Kristo ay dumating, isinilang sa sanlibutan, ang mundo namumuhay sa kasalanan. Nung dumating si Kristo, ang mundo ay nagbago. Gayun din naman, kapag si Kristo nasa loob ng tahanan ninyo, may pagbabago. Tandaan niyo yan, mayroong mababago at mababago. Tanggapin na natin si Kristo sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating pamilya. Kung gusto mo yung asawa mong kasinggero, yung gusto mong asawa mo lagi nagsasabong, magbago, papasukin niyo si Kristo sa tahanan ninyo. Kung yung anak mo, puro barkada ka lang, na nagbibisyo na nagbibisyo, tanggapin niyo si Kristo sa buhay ninyo bilang pamilya. Yan ang pagbabago yun. At kung ikaw gusto mo magbago, dahil chismosa ka pa rin hanggang ngayon, magulang, tokis ka pa rin ng tokis at bingo ka ng bingo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, magbabago. Diba? Gusto na natin lahat magbago. Ang problema lang, gusto natin magbago, pero hindi natin tinatanggap
nilaga natin ng pagbabago. Si Kristo. No? Si Kristo yun. Nung siya ay dumating sa sanlibutan, ang mundo ay nabago. No? Gusto niyang pumasok, bumisita sa inyong tahanan. Ngayong Kapaskuhan, buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating buhay, buksan natin ang ating pamilya sa pagdating ng Panginoon. Huwag natin ang Panginoon, tarapakan natin ang Panginoon. Mag-spray po tayo.